walang singsing, walang problema. Dahil noong 2018, ipinakita ni LeBron James ang pinakabrutal na basketball sa buong karera niya. Wasakan ng board gamit ang mga clutch shots, pamatay na playoff buzzer beaters, solong pagpapatalsik sa mismong Coach of the Year at isang mythical performance sa NBA Finals na hindi malilimutan. Heto ang kwento kung bakit ang 2018 LeBron ang pinakahalimaw, pinakadominante, ngunit pinaka-underrated na taon sa buong kasaysayan ni King James. Tara ballers, kwentuhan tayo ng alamat ang 2018 LeBron James story. Sakit sa ulo ng Cavs buong taon kung paano pupunan ang naiwang parte ni Kyrie Irving. Kung matatandaan natin, biglang nagdemand ng trade si Kyrie pagkatapos ng 27 Finals dahil ayaw niya nang maging sidekick at sumikat ang katagang ayaw niyang maging Robin sa Batman ni LeBron. Kinuha ng Cavs at ipinalit si Isaiah Thomas pero injured nang dumating, habang ang mga veteranong kaduo ni LeBron na si D. Wade at legend Derrick Rose hindi talaga nag-click. Ang ending, sunog ang buong roster sa trade deadline. 9 players ang na-evict sa bahay ni Kuya, 4 ang ipinalit sa isang desperadong move para maisalba lang ang paglubog ng roster ng Cleveland. Pero sa gitna ng drama, awayan, ang Cavs ang pangalawa sa may pinakabasurang depensa sa buong liga, pero hindi nagpatinag si King James sa kanyang 15 years sa liga. Sa kauna-unahang pagkakataon na kompleto niya ang 82 games sa regular season sa edad na 33 at siya rin ang may pinakamaraming nilaro na minuto sa loob ng court sa likod ng nakakabilib na performance ni LBJ. Kaakibat noon ang kanyang ibang klaseng pag-alaga sa katawan. Nag-a-average si LeBron ng 27 points, 8 rebounds, 9 assists, dahilan para maging second sa MVP race sa likod ni James Harden. Pero teka lang mga ballers, patikim pa lang yan dahil ang tunay na halimaw na bersyon ni LeBron ay pakakawalan sa playoffs. Sa first round versus Indiana Pacers, ramdam ng Cleveland na magiging mahirap at madugo ang daan papuntang finals. Kahit nag-triple-double si LeBron, natalo pa rin sila sa heroic performance at binuhat ng all-star na si Victor Oladipo ang Pacers para makuha ang Game 1 sa mismong home court ng Cavs. Sa Game 2, tila natauhan si King James at na-activate ang playoff LeBron. Gumawa na ng hakbang ang hari dahil kung hindi niya ito aakuin, uuwi sila ng maaga. Rumesbak si King James sa sariling 16-1 run sa first quarter pa lang. At siya lang ang bukod tanging nakapunto sa first 5 minutes ng laro. Umiscore siya ng 46 points at may halimaw na 71% shooting para kunin ang 100-97 na panalo sa Game 2. Sumagot ang Indiana Pacers sa Game 3 sa pamamagitan ng hot shooting ni Bojan Bogdanovic at kumana ng 30 points at nanalo sa dikit na laban na 90-92. At ang Game 4 ay muntikan pa nilang makuha pero hindi naubusan ng gasolina si LeBron at naipanalo ang Game 4 sa likod ng double-double performance ni LBJ. Pagdating ng Game 5, pukpukan na naman ang laro. Tabla sa 95 at sa natitirang 10 seconds, bola ng Indiana. Pumasok si Oladipo para sa isang pamatay na tira pero LeBron with an epic supalpal, sabay salo ng bola at quick timeout. Got the angle, gets inside, spotted by LeBron James! Sa huling posisyon, 3 seconds na lang sa orasan, inbound kay LeBron ang bola sa dalawang dribble, bumitaw ng napakalalim na tres sa mukha mismo ni Thaddeus Young, pasok ang bola. Going to work, fires leaning. Muling pinatunayan ng hari kung sino ang tunay na clutch king sa larong yon. Sa Game 6, nag-refuse ang Indiana na matalo dahil sa triple-double performance ni Victor Oladipo at sobrang lakas na simula ng Pacers, hindi na hinayaan ng Indiana na makabalik pa ang Cavs at tinambakan sa score na 121-187. Matapos matalo at tinambakan ng 34 points sa Game 6, marami ang nag-aakalang tapos na ang Cavs pero ang di nila alam ay ito pa lang magiging isa sa pinaka-iconic na performance sa karir ni LeBron James. Na-activate niya lang naman ang lock-in mode sa Game 7. Naglabas si James ng isa na namang playoff masterpiece. Halos lahat ng opensa at depensa ay galing sa kanya. Hindi yun naging madali para kay LBJ dahil dikit ang laban hanggang sa dulo at tinapos ni King James ang Game 7 na may 45 points, 8 rebounds, 7 assists at 4 steals para durugin ang Pacers sa score na 105-101. Sa buong serye, si LeBron ang utak at may control sa 60% na kabuuang puntos ng Cavs habang nag-average ng 34 points sa higit na 55% shooting. Ibang klase.
Round 2 versus Toronto Raptors. Nasa tugatog ng tagumpay ang Toronto Raptors noong 2018, 59 wins sa regular season. All-Stars sina Kyle Lowry at DeMar DeRozan at ang kanilang coach na si Dwayne Casey ay hinirang bilang Coach of the Year. Napakalalim ng bench nila at ito sana ang taon para sa wakas ay mapatumba nila ang multo ni LeBron James. Lamang ang Raptors halos sa buong Game 1 pero nagawa ng Cavs ng paraan para matunaw ang kalamangan sa fourth quarter. Isang pamatay na turnaround jumper mula kay LeBron sa huling minuto ang nagtabla sa laban para dalhin sa overtime kung saan tuluyang ninakaw ng Cavs ang panalo sa tulong ng isa na namang triple-double ng hari. Sa Game 2 ay tambakan ang nangyari. Monster mode si LeBron bit-bit ang double-double performance na 43 points at 14 assists para sa isang 128-110 na demolition pero matapang na rumesbak ang Raptors. Di sila bibigay ng walang laban sa Game 3. Habulan ng eksena at sa tulong ni Kyle Lowry nakadikit sila hanggang sa itinabla ni OG Anunoby ang laro. 8 segundo na lang ang natitira, timeout ang Cavs at alam ng buong mundo kung kanino pupunta ang bola. Dinala ni King James ang bola mula sa kabilang dulo ng court, hataw sa kaliwa at bumitaw ng isang imposibleng running floater habang may nakasabit na depensa. Pumasok ang bola, kasabay ang buzzer beater. Game over! 3 seconds to go. Throws up the floater. Good night, Cleveland! 3-0 na at baon na ang Raptors. Dito na tuluyang nawala ng pag-asa ang Raptors sa Game 4. Di na mapigilan ang momentum ng Cavs at winakasan ni LeBron ang serye sa Game 4 ng isang 35-point blowout at maagang nakapahinga si LBJ. Sa dalawang magkasunod na taon na Taylor Swift na naman sila ni LeBron. Pagkatapos ng seryeng ito, sinibak ang Coach of the Year na si Dwayne Casey at si DeMar DeRozan na nai-trade sa San Antonio Spurs. Damang-dama ang LeBron effect. Nag-average si LeBron ng 34 points, 8 rebounds at 11 assists habang ang lungsod ng Toronto ay binigyan ng bagong opisyal na pangalan sa internet, ang sikat na LeBron to. Round 3 versus Boston. Ang Boston Celtics ang pinakamatibay na team sa Eastern Conference at pinatunayan nila ito nang kunin nila ang unang dalawang laro sa kanilang home court. Sa panahong ito, naging tampulan ng biro sa Saturday Night Live ang mga kakampi ni LeBron at tinawag silang manlalarong walang pangalan na ang trabaho lang ay ibalik ang bola kay King James. Kung hindi i-score o gagawa ng play si LeBron, walang mangyayari sa opensa. Dahil dito, napilitan si LeBron na maging purong scoring machine. Sa sobrang bigat ng trabaho, nakita natin na si LeBron ay literal na humihingal at naghahabol ng hininga sa loob ng court pero hindi siya sumuko. Itinabla ng Cavs ang serye sa Game 4 kung saan sumabog si LeBron ng 46 points pero nakuha ng Celtics ang Game 5 at sa ikaapat na pagkakataon sa kanyang karera nabaon si King James sa 3-2 deficit laban sa Boston. At alam nyo na ang sagot niya, isang malupit na rest back. Sa Game 6, binuhat niya ang Cavs gamit ang 46 points, 11 rebounds at 9 assists at naitabla ang serye. Maraming prediksyon noon na sa Game 7 ay tapos na ang Cavs dahil sa home court ng Boston Celtics ang event pero ang di alam ng karamihan, sanay si LeBron sa ganitong pressure. Pagdating ng Game 7 sa teritoryo mismo ng Boston, pinatahimik niya ang buong stadium sa pamamagitan ng isang makapigil hiningang almost triple-double monster performance, 35 points, 15 rebounds at 9 assists sa loob ng 48 minutes straight na walang pahinga para bitbitin lang ang Cavs sa isa na namang NBA Finals. Eto na ang main event, ang NBA Finals. Alam ni LeBron na sobrang hirap ang kakaharapin nila, di na bago ang kalaban pero may bagong pyesa. Hindi lang basta normal na pyesa, former MVP na si Kevin Durant lang naman. Same enemy but upgraded version. Pwede na nga nating bansagan ang finals na nag-iisang gladiator laban sa 4 na All-Stars. 4 na taong magkasunod, parehong yugto, bida kontra bida. Golden State Warriors laban sa Cleveland Cavaliers na naman. Steph laban kay LeBron pero sa pagkakataong ito, parang sumabak sa giyera si LeBron na tanging kutsilyo lang ang dala laban sa armadong Golden State Warriors. Walang naniwala na may pag-asa ang Cavs noon sa Warriors pero kahit pagod na pagod mula sa Game 7 series laban sa Boston, may mga bala pa rin ang hari. Sa Game 1 ng Finals, ipinakita ni LeBron ang masasabing pinaka-impressive na opensa sa kasaysayan ng NBA Finals. Ibang LeBron ang nakita ng lahat, parang kombinasyon ng halo-halong NBA superstar. Sumagasa siya sa rim na tila isang bulldozer na parang si Shaquille O'Neal, tumira ng fadeaway na parang si Kobe Bryant at umuulan ng tres mula
mula sa logo na parang si Damian Lillard bago matapos ang regulation. May 49 points na siya. Ito na sana ang sensational na gabi pero habang buhay na maalala bilang J.R. Smith game. Ito ang itinuturing na biggest blunder sa NBA history. Di ko alam kung ano ba ang iniisip ni J.R. Smith sa puntong yon na para bang wala sa focus. Posisyon na sana nila pero di niya alam ang gagawin. Nalito pa na huwag tumira o humingi ng timeout sa huling 4 seconds dahil akala niya na lamang ang Cavs. Ito ang isa sa pinakakakaiba at pinakamasakit na eksena sa kasaysayan ng sports. Kung Cavs fan ka noon ay mag-aamo ka talaga sa nangyari dahil kung naipanalo nila ang Game 1, posibleng mag-iba ang ihip ng hangin. So nangyaring yon, doon pa lang ay alam mong wala nang maaasahan si LeBron. Naubusan na ng emosyon at lakas si LPJ at natalo ang Cavs ng 10 points sa overtime. Ang 51 points ni LeBron ang pinakamaraming puntos na na-score ng isang player sa pagkatalo sa finals. Tuluyang nakuha ng Warriors ang mga sumunod na laro. Wala nang nagawa si LeBron James kahit anong galing niya. Ibinalot sa kanya ng Warriors ang buong depensa nila at ang kanyang mga kakampi, nga. Ang eksena kung saan nag-alley-oop si LeBron sa sarili niya, ang perpektong simbolo ng buong 2018 playoffs, siya talaga ang gumawa ng paraan. Pagkatapos ng finals, nabunyag na nabali pala ang kamay ni LeBron sa galit niya matapos sa Game 1 at nilaro niya sa buong serye ng may iniindang injury. Pero kahit ganon, walang magbabago sa tadhana. Natalo sila sa finals sa isang masakit na 4-0 sweep. Kahit ito ang kanyang ika-6 na pagkatalo sa finals, pinatunayan ni LeBron James sa buong mundo na sa edad na 33, siya pa rin ang pinakamalupit na nilalang sa planeta. Nagawa niyang buhatin ang isang grupo ng mga ordinaryong manlalaro hanggang sa dulo. Sa buong 2018 playoffs, naging assassin si LeBron sa mga clutch situation na may 83-point shooting sa huling minuto para itabla o ipanalo ang laro. Kasama na ang dalawang pamatay na buzzer beaters. Nagtala din siya ng 8 games na may 40 plus points, ang pinakamarami sa kasaysayan ng solo playoff run. Ito ang pinakamatalino, pinaka-efficient at pinakahalimaw na basketball na nilaro ni LeBron James. At sa statistics, mas maganda pa ito sa mga taon kung kailan siya nag-champion. Isang malaking krimen ang sinayang ng Cavs sa taon ng kanyang prime. Bagamat hindi nakuha ni LeBron ang ika-4 niyang kampyonato noong 2018, ang kanyang ginawa sa playoffs ay mananatiling isa sa mga pinaka-legendary performance sa NBA history. Pinatunayan niya na kahit mag-isa siyang lumalaban sa isang super team, hindi siya basta sumuko dahil ang isang tunay na alamat ay hindi lang sinusukat sa dami ng titulo, kundi sa epekto at inspirasyong iniwan niya sa laro. Bilang isang NBA fan, naging bahagi ito ng ating alaala na hindi kailanman malilimutan.